Nakakadena si amor, nakahawla ang dama di noche. Walang trabaho, bagong layang si Ador, reklamador, kundi ang magbilang ng poste. Mahirap maging mahirap, mahirap maging mahirap, mahirap maging mahirap, maging mahirap, maging mahirap. Hahagulgol ang batang kulang sa sustansya, malutong na magmumura ang bungangerang ina. Uumbagan siya ng asawang sugarol na wala naman dalang delihensya. Mahirap maging mahirap, mahirap maging mahirap, mahirap maging mahirap, maging mahirap, maging mahirap. Madilim, makipot at marupok ang mga daanan. Ganito ang araw-araw na karanasan ng mga tao sa maliit na pook ng baryo ng Digman sa Bacoor, Cavite. Napapalibutan ng karagatan ang barangay ng Digman. Sa ilalim ng tubig nasasaksihan ng kahangahangang likha ng kalikasan kung saan ang mga korales at isda ay nagbibigay buhay sa dakilang bughaw na tubig ng Manila Bay. Kita mula sa itaas ang pag-uga ng mga nakatayong kawayan na pasan-pasan ang bigat ng buong baryo sa ibabaw ng tubig. Marami sa mga naninirahan dito ay galing pa sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Lumipat sa pag-asang may masaganang buhay ang nakaabang sa kanila sa lungsod ng Bacoor. Isa na dito ang dating mayengisdang si Tatay Oscar na galing pa sa isla ng Samar. Gandang umaga po. Si Oscar Sumalinog, Tatay Oscar sa pagkakakilala ng marami ay galing sa isla ng Samar, Visayas. Lumipat sila ng kanyang pamilya sa Bacoor noong siya ay 15 taong gulang pa lamang noong 1980. Ilan po yung anak nyo dito? Tatlo lang andito. Tatlo po. Pero sa kalahatan po, ilan po talaga yung anak nyo? Anim. Anim. Lahat po naman nakapagtapos? Hindi, dalawa lang ang nakatapos sa school. Dalawa lang po. High school po ang dalawang natapos. Lahat po ba sila ay nabuhay naman ng maayos sa pangingisda? Okay, buhay naman sila eh. Dahil magandang pangisda nung panahon, nung 1980 hanggang ngayon. Ngayon medyo mahina na. Gutom na yung Digman. Gutom na ang Digman. Dati talaga po ay masigla po talaga ang Digman, ano. Masigla talaga sa mga lamang dagat ang Digman. Talagang Wala na. Dahil lagi na nag-aalig. Pollution na eh. anong alig, Tatay? Yung red tide. Red. Naputi mo ng dagat pag naulan. Bago pumupula. Kaya red tide. Ay, pumupula po pala. Nakakamatay ng mga shell. Saka isda. Kaya talagang humihina po ang kita at ang huli, ano. Dalang na. So, ngayon po na di na kayo nangingisda, saan naman po kayo kumukuha sa pang-araw-araw? Mga anak ko na lang. Diyan na sila nagpapakain na sa akin dahil mula nagkasakit ako, may kita ngayon 3 taon. Di pa ako nakakatrabaho pa. Katulad dati. 3 taon na po nung simula nung tumigil kayo sa pangingisda, ano. Ano po yung dahilan, Tay? Bakit po hindi na po kayo nakakapangisda? Nagkasakit nga ako sa baga.
Po kayo tay, mayaman pa rin naman po ang digman sa mga Mahigit kumulang 3 taon na rin tumigil si Tatay Oscar sa pagsisid dahil sa pagkakaroon nito ng tuberculosis. Ngayon ay umaasa na lamang siya sa sustento ng mga anak o pagkuha ng mga diskarte sa laot upang may makain sa araw-araw. Nung 1980 po yung sinabi nyo na talagang yung mga panahon po na yun ay masigla talaga ang digman. Maganda ang dagat dito noon. Daming tahong, daming isda. Masarap maghanap buhay noon. Hindi katulad ngayon na wala na. Kahit naman makikita mo naman sa view niya. Ano Kaya na, nga po, parang humihina na. wala na. Gutom na. Pero kahit papaano naman Kahit po, paano, makabuhay pa rin. Kahit pahirapan. kahirapan lang po talaga makakuha ng, oh, Maganda pa doon dahil magsaka lang ako. May sarili magawin kunting lupa doon. tayuan na lang din po ng kubo, Kung mabibigyan po ba kayo ng chance, babalik po ba kayo ng sama? Oo. Babalik ako sa para sayang din yung sarili ko naman yun eh. Sarili nyo pong lupa. Nasa papa ko. Pamana po. Pamana yun. Maganda rin po kasi may sakahan naman po kayo. Oo. Marunong rin po kayo sa mga pagsasaka, ganon. Doon kami nabuhay sa pagsasaka. Ng 15. Papa ko. 15 years Hanggang old po kayo. nag-edad ako ng 15, marunong na ako. Tapos nung 15 din po kayo lumipat dito, Ako dito sa sa Bacoor. Maganda man dito. Dito ako tumagal na. Dito na ako maglagi hanggang nagkapamilya ako. Mayaman. Ninais ni Tatay Oscar na lumipat ng Bacoor noong siya ay binata pa lamang sa pag-asang may magandang trabaho ang naghihintay sa kaniya. Kinalaunan, dagat na rin ang bumuhay sa magiging 6 na anak ni Tatay Oscar sa kanyang unang asawa. 2 dito ay nakapagtapos ng high school. Nasaan po yung asawa nyo sa 6 na anak? Wala na, naghanap na ng iba. Ganap na po. Ang buhay. Nagnapit bahay na. Nangapit bahay na po siya dahil sa hirap ng buhay. Tingin nyo po yun po ba yung dahilan ba't niya kayo iniwan? Dahil talagang parang nawalan po kayo. At saka talaga ang pag-ibig kasi may katapusan yan. Pwedeng maubos na. Pwedeng mauubos, Pwede nang mabaliwala na yun. Parang may hangganan ba? Hindi po kayo naniniwala sa forever. Mayroong forever. So kung matinong na babae o lalaki, may forever talaga. Pero dito sa hindi, useless and ever. Useless ba ang forever dito? Naisipan nyo na po bang mag-asawa ulit sa 2 dekada? Well, hindi ko maisip yan dahil sa hirap ng buhay. Hindi pwede yung ganun kasi another naman yan. Budget, saka hanap buhay ka na naman. Talagang panibagong hirap na naman po. Pas para mabuhay mo pamilya mo. Kasi hindi pwede magpamilya ka, hindi mo mabubuhay. Gustumin mo. Kailangan talaga pag magpapamilya, may pangbuhay ka talaga. May pambuhay ka. Kaya, Kakayod na rin. Talaga ang pag-ibig kasi may katapusan yan. Ngayon na nakabukod na ang mga anak ni Tatay Oscar at wala na rin ang kanyang asawa, nag-iisa na lamang siya sa bahay niya sa Digman. Kung mabibigyan man daw siya ng pagkakataon ay sa samar niya na nakikita ang kanyang sarili sa pagtanda. Kung matinong na babae, kung tatanungin po kayo tay, mayaman pa rin naman po ang Digman sa mga tahong at mga alimasag at iba pang lamang dagat. mayroon pa rin yaman, kailang medyo mahina talaga yung mga dalawang na lang. Ang 10, mga 2 klase na lang ang natira. Kung sa 10 na mga lamang dagat, Panahon, ngayon 2 na lang. 2 na lang ang natira. Hirap ng yung pollution na yung tubig. Marumi na. Polusyonan na po. Hmm. Talagang nahirapan din po kayo, no? Mahirap na talaga ngayon, hindi katulad dati na Kahit saan. araw-araw kayo, mayroon ka talaga makuhang laman dagat, saka kakapira ka. Hindi kompleto ang karanasan na ito kung hindi namin susubukan ang pagkuha ng tahong. Dahil hindi na pwedeng sumisid si Tatay Oscar, ay anak niya na lamang na tatawagin nating Kuya Jeff ang sumama sa amin sa laot. Mahigit 30 minuto kami sa bangka bago kami nakakita ng mga nangunguha ng tahong sa may dakong Pasay, Maynila.
Nabigyan ng aming team ng pagkakataon na makita ng malapitan kung paano magtrabaho ang mga mangingisdang katulad ni na Kuya Jeff at Tatay Oscar. Nagkaroon kami ng maliit na sulyap kung paano nila nabubuhay ang kanilang mga pamilya dahil sa kalinga ng dagat. Uy, huwag kayo tumbang niya bato mo. Dito. Pagkatapos ng 3 oras na paikot-ikot sa laot ay nagpasya na kaming bumalik ng Bigman. Dala-dala ang ilang kilo ng tahong na nakuha namin. Tunay nga na iba magbigay ang kalikasan, lubos-lubos at sobra-sobra. Ilang milyong Pilipino na ang nabuhay at tuloy pang binubuhay ng ating mga karagatan. Saksi ang aming mga mata at ang dokumentaryong ito sa tunay at walang hanggang bughaw na kalinga. Mahirap maging mahirap. Mahirap maging mahirap. Mahirap maging mahirap. Maging mahirap. Maging mahirap. Sa ngalan ng mga ama at ina, kasama ang mga anak nila.